po ang Diyos sa umagang ito. Pangilan na? Pangatlo. Apat. Ay, pangatlo. Apat na, no? Tuloy po ang Diyos, nakaka-apat na. Tinuruan ng Panginoon na malaki ng kanyang mga disciples, di ba? Sabi niya, this is how you pray, sabi ng Panginoon sa Matthew 6. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, your will be done, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, natapos po tayo sa forgiveness. Ngayon naman po is about, yung nga panalangin na sinabi ng Panginoon sa atin, lead us not into temptation. So, and deliver us from evil. So, ilayo po tayo sa tukso. So, our topic for today is about resisting temptations. Labanan. Diba? O sabi ni Pablo, sabi ni Peter, resist the devil, diba? And he will flee from you. So, kailangan labanan natin, iwasan natin, natutokso na, huwag na nakitan. Diba? Yung tatay at nanay natin, natutokso na lapit na lapit iwas. So, diba? So, yun nangyari kay Eva. So, nagbigay ako ng 5 puntos sa yung mga susi upang 5 keys to resist temptation. Yung mga susi, dapat 4 lang yun. May dinagdag akong isa outline na yun, which is okay naman siya. At before we start, kailangan malaman po natin kung ano ibig po siya din ng temptation. Kasi sa Hebrew word, ganda yan, sarap. Diba? Pero sa Greek word, meron siyang dalawang meaning. At yun muna natin ang alamin. Before we start, let us pray to the Holy Spirit to guide us. Muli naman namin Diyos, Panginoon, tinataas ka namin sa umagang ko, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ikaw patuloy na mauna sa aming gawain, God. Salamat sa mga awiting na aming narinig. At ito ay nagbigay sigla sa amin, sa mga puso, sa pagtutulong namin sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon God, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan po at maihaging masita, Panginoon, tungkol sa pagtukso at pagkilala sa pagtukso at pagkilala sa mga pagsubok, Panginoon. Nawa mabigyan linaw ito sa amin upang sabihin, Panginoon, ay magkaroon kami ng lakas upang malabanan namin ang mga tukso na dumating sa aming buhay sa araw-araw. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang manguna sa umagang ito at sa namang po ang iyong likod. At ikaw po ang magbigay ng mensahe, Panginoon. Salamat God, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at baligtas. Amen. Amen. So, lalo na mata ko, kailangan ko talaga to. Wala pa akong glass na yung pangmalayuan, kahit ano Okay lang, malabo kayo sa akin. Para gwapo kayong lahat. Pero malinaw naman yung babasahin ko. Para po kayo magaganda. So, ayun na sa Nelson's Bible Dictionary, it defines na temptation is an enticement or invitation to sin. Enticement, naataka pa lang na magkasala. Pumapasok sa isipan mo, natutokso ka pa lang. But, following the way of disobedience. So, nandoon, natatempt ka pa lang na magkasala. Pagkatapos, kung magkasala ka, di nag-disobey ka na, ang yun ang kasunod nun. Kung hindi mo makaya yung temptation na yun. Yun po ang ibig sabihin na sa Nelson's Bible Dictionary. Kaya nga sabi nga sa James 1:14, but we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Doon po tayo natatempt because of our own evil desire. Now, gusto ko i-clarify what the word temptation is. Kasi nga, sabi nga sa Daniel's Bible Dictionary, it is an enticement or invitation to sin, following the way of disobedience. But in Concordance Bible Dictionary, Strong Greek, ang ibig sabihin niya ay terasmus.
At meron siyang two meanings, ang temptation. Meron positive sense at negative sense. So ipapaliwanag ko yung positive sense at saka negative sense ng temptation. Pero sa Hebrew word, hindi ko na sinerge, basta tsalak-tsalak siya, no? Tsalak. Kumusta ka na? Eto, tsalak-tsalak. Di ba? Pero, ibig sabihin po, ang temptation po, sa concordance, letter A, una siya isang trial, testing, or to prove your faith, your integrity. Another is temptation na negative siya. And another temptation is about calamity or affliction. How do you stand when the calamity, when there is a tough time in your life, na kailangan, there is discomfort in your life, na kailangan ma-surpass mo yan. Ito ba? May mabigat na problema ang nangyayari na hindi mo inaasahan. Pero naniniwala ka na hindi ka naman magkakasala kasi nagtitiwala ka sa Diyos. The another temptation is negative. So, temptation or test, both sense can apply simultaneously. Pwede natin apply yan, sabay, simultaneous, yung temptation or test. But depending on the content. Kaya dito, minsan may nababasa tayo dito. Depende sa content. Not the word temptation. Ano ba yung content? Ano ba yung tinuturo? May mga tao tayo gagamitin dito na dumaan sa mga pagsubok o sa temptation. So, why? There is a positive sense and negative sense. We can differentiate them. Pag sinabing test, it is a positive sense. Testing. Pagsubok. Pagtukso, negative sense yun. Pag sinabing, ayan nga, test, is positive sense while temptation is negative sense. Yung nuturo ko ito, yung function of the context, not merely the word themselves. Sila sinabi kanina. Hindi salita. Positive sense na test, ibig sabihin yun, the trial of man's fidelity, integrity, virtue. Yan. Yung sinusubok, tinetesting yung integridad mo, yung pananampalataya mo, yung katapatan mo. When there is adversity, at yung adversity, when you are in a difficult situation, tragedy or misfortune. So, sa mabigat na sitwasyon ka ngayon, may trahedya nangyari, na hindi inaasahan, so nasusubok. It is a positive tense. Through affliction, mayroon kang mga trouble o sakit na nararanasan. Because it was set by God and serving to test or prove our faith, holiness, and character. Doon mapuprove yung ating pananampalataya pag di may dumating na mabigat na pagsubok sa buhay natin. That is the positive tense. What is the negative sense of temptation? It is a trial of God by men. Rebellion against God. Tayo nag-rebellion din tayo sa Panginoon. Kaya nga sa Deuteronomy 16, Thou shalt not tempt the Lord thy God. O, nagamit yung tempt. Pero sa ibang translation ngayon, kasi mas malapit, Thou shalt not put to test the Lord thy God. Huwag niyong gagalitin ang Diyos. Bakit sinabi naman dito, complete yata. Sabi niyo, ang Diyos hindi natutokso dito, di ba? Hindi kailangan matukso ang Panginoon. This temptation is not comes from God. Pero titignan po natin yung context, not the word. Bakit ginamit ng Panginoon yun? Kaya sinabi ng Panginoon, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Kasi ibinigay niya na yung 10 utos. Huwag niyong susubukin, huwag niyong gagalitin. There is punishment. Kasi pag mayroong paglabag, may punishment sa panahon na yun. Paano ka na makaligtas sa punishment? Mag-offer ka, sacrifices. Taon-taon ka mag-o-offer. Pagaya ni Diyos. Kahit sa lahat ng offering, ginawa niya na pati sa handog na hindi na nalalaman. Kasi siya, baka nagkasala yung mga anak niya. Sa pamamagitan ng paghandog ni Diyos, nalilinis siya taon-taon sa mga kasalanan. Kaya ako siyang righteous through his offerings. Mga sacrifices, animals. Marami kasi siyang panghandog. Kaya tinuruin siyang isa sa mga righteous. So yun po ang negative sense na sinasabi na sinusuway mo na ang nais ng Diyos at alam mo mali, you disobey. Sabi ng Lord, go this way. And you go that way. Hindi ka sumusunod. Diba? Disobedience yun. So yun po ibig sabihin ng negative sense na temptation, which is perasmos. Pero mas mapakinggan talaga yung tsalak. O, kumusta na? Tsalak, di ba? May testing, may pagsubok. At alam mo, hindi ka magkakasala. Alam mo, itong pagsubok na ito, ay binigay ng Panginoon sa'yo
upang nagbigay siya ng pagsubok sa atin na hindi higit sa mga kaya natin, di ba? Ay, malalagpasan natin yun, naalala ng Diyos. Di ba? Sa 1 Corinthians 10:13. So, yun po. Ngayon, pagbibigay po ako ng illustration about Abraham. So, Genesis 22:1. Tingnan po natin. Sa Genesis. Anong positive? It is a positive temptation or test kay Abraham. Genesis 22. Tingnan natin. Yan. So, 22. Sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham. And Abraham answered, yes, here I am. Sabi na Panginoon, take your son. God said, your only son is whom you love so much, and go to the land of Moriah, there on a mountain that I will show you. Offer him as a sacrifice to me. Diba? Ora-ora ba dinala agad ni Abraham yung siya. Tara, i-offer kita. Diba? Alam niyo ba yung drama na nangyari na gating yun? Ito, sinusubok yung pananampalataya ni Abraham, yung kanyang pagsunod sa Diyos. Diba? Nasubok siya. Pero this is a positive testing sa Panginoon sa kanya. Siyempre, nandun yung drama. Nagtanong sa Diyos, umiyak. Diba? Andun yung mga bakit yan eh? Binigay mo, tapos umasa kami, tapos sasaktan mo lang kami. Diba? Pero nandun yung pagmamahal niya sa Diyos, nandun yung pagsunod niya. Dinala niya yung anak niya. At ang Diyos naman yung malugod sa ginawa niya, diba? Nagbigay siya ng nag-send siya ng anghel, inawat siya, at nagbigay ng ihahandog. So, hindi na nakita niya ang pagsunod ni Abraham. Another positive temptation is about Joseph. Diba? Si Joseph. Diba? Siya ay naging paboritong anak, pero nainggit ang kanyang mga kapatid. Anong ginawa? Binenta siyang slave at naging naging tagapaglingkod siya kay Mr. Potiphar. Diba? Dahil na kinasiyan siya ng Diyos. Diba? Lahat ng ginagawa niya sa bahay ni Potiphar, sa bahay, lahat umasenso. Pero nakita niya si Ali Potipera. Napakaganda at napakatisig ng lalaking ito. Siyempre, at yung ginawa niya, araw-araw niya tinutokso. Tinutokso si Joseph. Si Joseph, dahil may takot sa Diyos, mahal ang Diyos, may pitagan sa Diyos, may paggalang sa kanyang amo, lagi niyang nire-reject si Aling Potipera. Diba? Para i-reject ka na rin Aling Potipera, nagcha-challenge siya. Ang dami lalaking dumaan sa buhay ko, binayaran ko, gumastos ako lahat. Binigyan ko ng, ikaw lang. May araw ka din. Nagkaroon ng pagkakataon, sinalang naiwan sa bahay. Diba? Pagkakataon, sabi niya, patutunan ka yan po. Sabi ni Aling Potipera, nagiging aking ka. Diba? Pero gusto patunayan si Joseph. Hindi ako nagiging iyo. Kay Lord lang ako. Diba? Ano yung pananampalataya niya eh. Dumaan si Joseph yung mga pagsubok na ganyan. Kaya, nung pagkakataon, hinablot na si Joseph. Ito si Joseph na, kahit tablutin mo, tumanggi, di ba? Tumakbo siya. Pero yung araw-araw na pagtukso niya, lahat ginawa talaga yung Aling Potipera. Larong dumaan, may mabango-mabango, nandun naliligo siya ng hubutubat, tinatawag niya si Joseph, lahat, pero si Joseph hindi natinag. Hindi siya natukso. Lahat ginawa niya. So, napakatibay ng pananampalataya ni Joseph. Na-testing yung kanyang integridad, ang kanyang katapatan, at ang kanyang moralidad. Amen. Diba? Na-testing po. Yan po si Joseph. Pero tayo, napatawad na tayo ng Panginoon. Balikan, di ba? Pinatawad na tayo. Nanggayon din sa, napanggalingan ko yan sa isip, napanggalingan, naranasan natin, pero hindi na tayo pinakondem ng Panginoon. Amen. Pinapaliwanag lang natin ito para lumakas tayo sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Kahit ako'y makasalanan, ngayon, inadapt niya na ako, di ba? Amen. Thank you much in the Lord God. Amen. Kaya, huwag na natin usigin ang sarili. Huwag bigyan ng pagkataon si Satanas na tayo mausig. Sapagkat tayo naligtas na sa pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Yan, ano pa? Sino pa ba?
Si Job, na-testing sa kanya, na-testing siya. Almost devastated, di ba? Through his family, his wealth, naubos lahat. Pagkatapos po si Thanos, makulit, hihirit ba? Bigyan natin ng sakit. Di ba? Binigyan ng appreciation si Job. Pero nangyari kay Job, nagpuri pa rin sa Panginoon. Nagreklamo pa rin sa Job. Magkaroon sila, bakit takot? Pinanganak. Ito namang asawa niya, natira, isa pang alaskador. Ano sabi? His wife said to him, "You are still faithful as ever?" Sabi niya, faithful ka pa rin? Halos wala na. Inuud ka na. Di ba? Anong sabi? Sabi niya, why don't you curse God? Di ba? Sabi ni Job, sa kasaganaan ba lang ba natin siya pupurihin? Pagdating ng kahirapan, itatalikuran na natin siya? Ganun ba? Pag dumarating na ba yung top times sa buhay natin, kakalimutan na ba natin ang Diyos? No. Babaliktad na tayo? Ayoko na sa iyo, Lord. Hanggang may blessing lang ba tayo magpupuri sa Panginoon? O sa panahon na alam natin na parang wala na. When times come na when God is silent. Diba? Amen. Parang tahimik na. But we must be patient. Amen. God is not absent. He's working on us. Amen. And it's the opportunity for us to grow. Diyan tayo lalago sa mga ganyang mga positive na temptation. Well, let us look to you. Sa 1 Samuel 11, di ba? David and Bathsheba. O si David. Isang hapon, si David naglalakad sa balkonahe. Mataas ang kanyang palasyo, dapit hapon. Ito naman si Bathsheba. Sa dapit hapon na wala makakita. Naligo sa itaas ng bahay. Nakita ni David, uy, sino yun? Siyempre, alam mong pakita, pag may nagpapakita ka pa sa babae, pag may nakita ka gano'n, siyempre medyo tatago ka rin. Nakita niya yung hubog ng katawan, yung kagandahan ni Bathsheba. At pinagtanong niya, sinong babaeng yun? Si Bathsheba po, ang asawa ng inyong magiting na kawan na si Uriah. Diba? Si Urias. Yes. Nagkaroon siya ng temptation na. Temptation! Nagkaroon na yung kanyang desire. Attract siya kagandahan niya ni Bathsheba, di ba? At yun ang sinasabi natin na we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Remember that David is a man of God. Is a man after God's own heart. Pero ligtas siya. Kaya nangyari? Dahil nagkaroon siya ng pagnanasa at nais niyang kausap si Bathsheba, siyempre, tumasok pa siya, pinatawag ng kawan. Siyempre, hari, ura-ura, takbo. Hari yun Kaya pwedeng tumanggi. Kailangan ng hari? Maganda siguro balita. Kaya baka pauwi na si yun. Yakit naman siya. Nangyari. Di ba nangyari? Nagkaroon siya ng relasyon, pagkat hari, di ba? Nabuntis. At yung nabuntis, pinauwi niya si Uriah para mapagtakbo yung kasalanan ng ginawa. Si Uriah tapat sa Panginoon. Hindi ako pwedeng tumabi sa asawa ko. Di ba? Ang makawal ko doon, nakikipaglaban, sisiping ako sa asawa ko. Balik mo ako doon. Hindi pwede yun. Si Uriah hindi tumabi kay Bathsheba. Kasi nga, ipagtatakpan niyo yung kasalanan. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, nagiging wise tayo, di ba? Para mapagtakpan. Para mapagtakpan yung kasalanan. Ayun nga, nangyari. Si Uriah, dahil tapat, Namatay. tapat sa Diyos, tapat sa tungkulin, may integridad, mahal ang kanyang mga tauhan, bumalik siya doon. Sabi ni David, sige, isuuwi sa mabigat na laban hanggang mamatay. Nilagay sa unahan. Nilagay sa unahan, ayun nga, namatay si Uriah. Namatay. Ang kaso niya, dagdagan pa ng pagsisinungaling, murder, adultery, di ba? Nabuntis, at hindi nalugod ang Diyos. Namatay yung bata. Hindi nalugod po ang Diyos. Sa Samuel 12, hindi sinalugod sa ginawa niya, namatay yung bata at nung namatay naman na si Uriah, sino nagsama na ulit? Kasi pwede na yun. Yun ang panila sa sa mga Hudyo.
Kahit hindi mga asawa mo, walang problema. Basta walang asawa. Pwede ka, may asawa silang alipin, di ba? Pag hindi ka manbigyan ng anak, nakalimang asawa siya roon. Panglima, dagdag si Bathsheba, kamo siya ng anak na si Solomon. So yun po, negative po yun. She was drawn away by his own desire. Nagpatangay sa kanyang magnanasa. At yun po ang mga negative na kuwan. So, sino nga ba ang greatest tempter? Sino po ba? Ang greatest tempter. From the beginning, ang greatest tempter na wala ko kundi si Satan, di ba? Tinukso niya ang ating mga unang tatay at nanay. Si Eva at Ada natukso po at walang ibang. Kaya sabi na, ano ba pinag-iba ng testing and temptation? Temptation is come from the lying spirit, from the evil one. While testing is come from God. Tsalak. Kaya sa Diyos, di ba? Kailangan maano mo yun magkaroon ka ng discernment. Malaman mo yun kung galing sa Diyos o hindi. Alaman na natin na things that every good gift is comes from above, from God, from heaven. Kapag hindi good gift, saan galing yun? Kay Satan. Sino susundin natin? Si Katoto. Ganun po yun di ba? Okay. So, let us look at 1 Thessalonians 3:5. May bilis sa Apostle Paul sa mga tiga-Thessalonica kasi medyo nag-alinlangan siya. 3:5. 3:5. Yes. 1 Thessalonians 3:5. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpasubo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala akong baka nalinlang na kayo ng diablo. Pag nagkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Baka kayo nalinlang lang ng mga diablo. Ito ang gawain ng diablo Dinlangin tayo. Kaya nga sabi niya, yung puso niya si Timoteo. Nasa atin na siya yun. I think, di ko natin sinare kung second journey or first journey niya yun. Sabi niya, Timoteo, dito muna ako sa atin, pumunta ka ron, tingnan mo ang kanyang kalagayan. Baka na-list na sila sa kanilang pananampalataya. So yun po, ito ang gawain ng diablo. Tayo ay linlangin, malis tayo sa pananampalataya. Nakita naman ni Pablo na napakaganda nangyari sa Church of Thessalonica. Nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. So na maganda ang report. Ang ating iglesia, doon din naman, di ba? Magandang report sa atin, nakikita natin, di ba? 2013, 2014, 15. Maganda ang takbo. Walang sexual immorality. Wala po ba, di ba? Wala nang nangyari. Pero the other years, alam natin na yung mga natin ay nahulog sa pagkakasala. 13, 14, 15 napaganda. May isang kapatid pa nga tayo talagang gulo-gulo yung panahon na yun. Kung may temptation siya, sasama ba siya o hindi? Diba? Pinili niya dito. Pinili niya maging tama sa Panginoon. Ito ang pinili niya. So napakahirap po talaga maging buhay ng isang Kristiyano. Kahit pa alam natin na na-destroy na ng Panginoon yung kapangyarihan ng Satanas. Sa pamamagitan niya ng kamatayan, di ba? Wala na ang lakas ng kamatayan sa atin through the power and resurrection of Jesus Christ. Wala na lakas. Pero, nariyan pa rin si Satanas sa araw-araw. Meron tayong daily struggle. Di ba? Nonetheless, Satan will cross the earth looking to drive a wedge between God and His children. Gumagawa siya forcibly para masimpalit tayo sa Panginoon. Meron ba kayo? Sino ba walang temptation dito? Sino wala? Taas po yung kamay, hindi natetend. Wala. Sinungaling po. Si Hoy, wala. Wala po ba? Wala po. Even Jesus Christ is not immune. Hindi siya na-spare. He was tempted, Jesus Christ. After He was baptized, di ba? At once, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness for 40 days. At doon siya tinukso ng diablo. Tinukso siya dahil nagugutom siya. Yung, Gawin ba? Tinapay ang bato. yun, tinukso siya. Yung, the lust of the flesh.
and the lust of the eye, and the lust of this world. Tatlong temptation ang ginawa sa kanya. Pero ang ginamit niya, ang sinabit niya ay, it is written, nakutulad, di ba? Ginamit niya ang salita ng Diyos. Kaya din, may temptation tayo, kailangan gamitin natin ang salita ng magtiwala sa pangako at salita po ng Diyos. Kaya po Jesus Christ, hindi po siya na-spare sa temptation na yon. Kaya in-encourage tayo ni Paul. 1 Corinthians 13, every one of us faced temptation of some kind. Even Jesus nga was not immune. Si Jesus hindi siya na immune. As He was tempted in every way, just as we are. Not tempt ang Panginoong Jesus. Kaya tayo rin, may may struggle tayo matin. But it is the power of the Holy Spirit that enables us to free ourselves. Ito po kapangyarihan ng banal na Espiritu na pinatalob sa atin ng Panginoon upang malapagdapahan po natin ang tukso sa araw-araw na buhay natin. If we have the Spirit of Christ residing in our hearts, we already have what it takes to resist the flaming arrows of the devil sends our way. Kaya-kaya na po natin labanan yung palaso ni Satanas, yung pangunumbat, yung panguusig ni Satanas sa ating mga ginagawa sa araw-araw nating buhay. Kaya nasabi sa Galatians 5:16, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Do not gratify, do not satisfy. Huwag po natin susundin ang nais ng ating laman, makalaman. Kailangan mo dumakal tayo ayon sa Espiritu ng Diyos upang sa gayon hindi tayo mahulog sa tukso. Amen. Dumakal po tayo, mga kapatid. Upang hindi po tayo mahulog sa tukso. Kahit ako, sa buhay ko, dumating sa buhay ko mga temptation na ganyan. Nagdurusa ako. Bakit? Nahihirapan ako. Bakit? Kasi, nais ko malugod ang Diyos sa buhay ko. Hindi ako superhuman. Kahit may posisyon sa church, dumaraan din ako ng kagaya ng iba na mahihina. Dumadaan ako sa temptation. Hindi ko pwedeng sabihin na, Superman ako, hindi ako tinatabla ng tukso. No. Lahat tayo dumadaan. Kaya nga lang tayo dumadaan sa gano'n. Dahil upang masubok yung katapatan natin sa Panginoon. Amen. Sinusubok yung ating pananampalataya, ating integridad. Sapagkat pag nagkakasala tayo, tatapaya ang Diyos sa atin. Ngayon, kung tayo patuloy na matatag sa ating pananampalataya, napupuri na ang Diyos sa buhay natin. Nakikita ang buhay ng Panginoon sa atin na tayo ay sumusunod sa Kanya. Did you heard about the wilderness experience? Wilderness? O yung mas malapit siya sa tinatawag na mountainous experience. Mountain top experience. Alam niyo yung mountain, di ba? Patusok na ganyan yung mountain. So, mountaineer ka, akit ka ng bundok. Sa pag-akit ng bundok, maraming dangers. Di ba? Mataas ang bundok, Mount Everest. Napakataas ng bundok na Mount Everest. Baka marating sa tuknon, sa pag-akit pa lang, maraming danger. Pwedeng magkaroon ng ulan, magkaroon ng landslide. Sa pag-akit mo, pwedeng hindi ka makatuloy. Pwedeng magkaroon ng mga wild animals na pwede ka silain. Pwede. At hindi ka makarating doon. Doon sa buhay natin mga Kristiyano, dumadaan tayo sa mga mabigat na pagsubok. Lalo ng mga believer. How you endure those trials. How you endure yung mga pagsubok mo yun. At alam natin na sa mga pagsubok na yun, sa pag-akyat natin na yun, marami tayong mararanasan. Sa pagsunod natin sa Diyos, marami tayong maranasan. Sa wilderness experience, a believer may struggle simply to survive a day-to-day financial problem. Material, physical, or emotional burden may press on him. Sometimes the praise has umiyak ka na for relief. And the believer must wait on the Lord. Umiyak na tayo. Lord, hanggang kailan to?
Gusto kitang parangalan, gusto kitang sundin. Hanggang kailan itong nararanasan ko sa buhay ko? Yan po ang tinatawag na wilderness experience or mountain top experience until you reach the top. Diba? At alam natin na the reason for that trials is to show that this all-surpassing power is from God, not from us. Amen. Lahat yun ay galing sa Diyos. Lahat na nalagpasan natin mga pagsubok, yun ay lahat galing sa puno po ng Diyos. Amen. Hindi po galing sa atin. It's all by the grace of God. Amen. At wala tayong pwedeng pagmalaki. Kung tayo ay nakarating sa tuktok, sa taas, di tayo pwede magmalaki sa kapwa natin. Amen. Di tayo pwede magmataas. Ang Diyos pa rin ang tumutulong sa atin. Yung pagiging banal, ang Diyos pa rin nagpapabanal sa atin. Hindi dahil may nakita ang Diyos na mabuti sa atin. Na hindi parati tuwing linggo nandito ka, umaattend ka, nakikinig, tumutugtog ka, gawa pa rin ng Diyos yun. Amen. Bakit? Because you have the Holy Spirit. Siya nagkukumbik sa'yo. Pinago ka na ng Diyos. You are not big in the Spirit. Kaya minsan, Brother Jesus, tutuloy ba ako? Hindi. Minsan, desisyon niya sa kabit. Tutuloy ba ako? Umaga, nakabihis na eh. Ano yung conviction eh? Amen. Pagod! Wala kaming tulog. Hindi na, inulit ko ha. Natulog na kami kahapon ng umaga. Pagising namin alas 6, alas 5 ng hapon. Mahirap na matulog sa susunod. Kasi mababago na yung time mo. So, ganun. Gusto niya yung time na. Mahina. Resistance. The Spirit is willing. But the body What the flesh is weak. Ganon. Mahina na. But the Spirit is willing. Sino susundin mo? Magdidesisyon ka na naman, di ba? Hindi na yung sarili mo, kundi yung Spirit. Yung Spirit of God. Spirit of God. Narito po tayo. We have nothing to boast. God want to have. Madumala yung mga pagsubok, mga trial na God want us to humble. He must decrease and He must increase. Sa buhay ko, kahit ako, nakatayo ako rito, nagsasalita. Hindi ko pinagmamalaki ang bagay na ito. Nagpapagamit lang ako sa Diyos. This is the message of God for us na kailangan magpakababa tayo lagi. Natutuwa kay Pastor Ron, yung kababaan ng Lord ni Pastor Ron. Sana magkaroon din ako ng gano'n. Sana mahubog ako sa gano'n. Pag-unawa, pagpapakababa, pagmamahal. Lord, change my heart. Palitan mo ang puso ko, Panginoon, sa alam ko meron pa rito sa puso ko. Nais ko pang patuloy na magpalinis, magpadalisay sa iyo. Dalisahin mo ako, Panginoon, kagaya ng ginto. Dumaan man ako sa init, sa apoy, sa baha. Malinis lang ito, Panginoon. Mastud lang kita. Hindi ako tumayo dito dahil nais ko magmalaki. Dahil ito yung kagustuhan ng Diyos. Nakapagkita ako dahil pag-preach ako dahil kalooban ng Diyos. Hindi dito dahil sa akin. Meron akong kayo dito, hindi ko nga nasusunod minsan eh. Kahit ko lang. Pero yung lumalabas, minsan galing na sa Diyos. Amen. Hindi na sa akin yun. Kaya nga, ang tanong ko, ano bang nais pa natin ng Panginoon nung siya na natukso? Kasalanan ba ang temptation? Oo, si Jesus natin, hindi siya nagkasala eh. Di ba? May temptation mga tayo, tayo nagkakasala. Temptation is not a sin unless you draw away. Di ba? It is not a sin to be tempted. It is not a sin. First, ino pinakita ng Panginoon. Ngayon, pangalawa pinakita ng Panginoon, tinuturo sa it is God's will that times of testing come our way. It is God's will na dumarating yung mga pagsubok sa ating buhay. God's will yun. And we are never without God's grace. Wala tayong lahat dito without. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Kaya tayo narito. Kaya tayo tumanggap ng kaligtasan. Diba? Diba sabi sa James, yung putong, yung crown of life? Nasaan yung kuha ko? Sa James. Binigyan tayo ng crown of life ng Panginoon. Just. James. Sabi niya?
Happy are those, dito happy eh. Kaya, kailangan maganda ka sa Bible eh. Kaya That's kasi just the mabigat man. eh. Happy are those who remain faithful under trials because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. May reward po ang Panginoon sa atin, which is the crown of life. Amen. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:24. Surely you know that many runners take part in a race, but only one of them wins the prize. Run then in such a way to win the prize. Anong prize po yun? Which is the eternal Life. life. Yun ang sinasabi niya, tumatakbo tayo kagaya ng isang atleta. At sigurado, si Apostol Paul, sa kanyang tinatakbuhan, na hindi siya sumusuntok sa hangin. Low way, sabi niya, hindi ako sumusuntok. That is why I am like a box who does not waste his punches. Parating tumatama, sigurado, sure. Parang si Manny Pacquiao. Sigurado, knock-out ang kalaban. Ang pananampalataya po natin ay sigurado po mga kapatid. Amen. Sigurado po ang ating pananampalataya. Hindi po tayo nag-aalinlangan na, uy, hindi naman talaga itong eternal life eh. Diba? O kaya, wala tayong alinlangan. Kaya sinisiguro ni Apostol Paul na ang kanyang ginagawa ay sigurado at siguradong tumatama at may tinatamaan. So yun po ang tatlong bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Is God will at we are never without God's grace. Kasi nga, sa panahon na yon, nasa wilderness si Jesus, pwede siyang silain ng mga wild animals. Tayo rin. Yung protection ng Panginoon nasa atin din. Sino ba yung mga wild animals? Eh, hindi naman kasama natin eh. Diba? Yung mga nasa labas na tumulig sa krus ng Panginoon. Diba? Animals. Kaya minsan nagsalita si Mahalimo, beast. Diba? Yung mga panahon na sa Thessalonians. Sino ba yung mga beast na yun sa mga Corinthians? Yung mga great men, matatalino. Yung mga, ang tawag doon? Yung mga, hindi, sila yung, pwede, mga pariseo. Pero sa atin, sa Greek, sa Thessalonians, sila yung mga wise men, yung mga matatalinong tao, philosophers. Hindi na kinikilala ang Diyos. Yun ang mga tinatawag niyang mga beast, mga halimaw. Hindi yung beast talaga totoong beast na ano. Yun ang tinutuloy niya na naakala nila na ang kanilang katalinuhan, talagang matalino sila, pero ang tayo, kamangmangan sa Diyos. Yung talinong yun, na hindi kumikilala sa Diyos. Yung katalinuhan natin, mga kapatid, na hindi natin kilala ng Panginoon, kamangmangan sa Diyos yun. Kamangmangan natin. Pero, kung tayo anak ng Diyos, may wisdom na, may knowledge pa. Diba? Ligtas pa. Ayan po. So, ano ba yung mga susi? Bigay po ako dito ng